Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga Facebook viewers. Kasama na dyan ang ating mga YouTube viewers dito sa TVUP. Ngayong gabi, sama-sama po tayong matuto, alamin natin ang batas at hindi lang yan ha. Siyempre, sa ating mga kababayan na nasa abroad, kung kayo may mga problema, pwede kayong sumangguni sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At siyempre, kasama natin ngayong gabi, the original partner mula noon hanggang ngayon. Hapangpangan ka, Mare. At hanggang ngayon, walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion, abogado de Campanilla. Magandang gabi sa iyo, partner. Ay, magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ako nagbibiro. Talagang ikaw ang unang partner ko. Ako sa radyo. Sa radyo, di ba? Mula noon hanggang ngayon. Oo nga. Parang ikaw, matagal ka na sa radyo. Ako naman, ang unang partner ko. Matagal na siya. Okay. Ang unang partner ko si Jill Santos Reles. Ayan, di ba? How long was that? Hindi ko na matandaan Parang kailan lang. Parang kailan Ayun, parang ang mga kailan pangarap ko'y kahihirap abutin. Sabi ko na, may dugtong yun eh. Pero hindi, talagang parang kailan lang. Pero ang maganda dito, alam nyo mga giliw namin mga tagapanood, hindi talaga, anong tawag, walang kakupas-kupas ang ating batikang abogado. At para siyang isang wine, alak, na habang tumatagal, bumabangis. Parang wala sa hulog. Tama ba yun? Hindi, pag ang wine sumasarap. Sumasarap, di umano. Di umano. Yung iba kasi naglalasang putik. So, depende pa rin pala yun eh. Depende sa wine. Depende sa wine. Well, Yun anyway. namang pagka naman liquor, kagaya ng whiskey o gin, habang tumatagal, nawawala ang alcohol nun, nag-evaporate. Nag-evaporate. Di, So, ikaw na magaling sa in ganyan. short, tumatabang. 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 So mali nga yun yung sinabi ko, tumatabang ka, ganon. Oo, tumatabang yung alak. Yung alak. Sige. Wine ang pinag-uusapan natin. Bakit sinasabi nila yung wine habang tumatagal mas sumasarap? Ay, sabi nga, pero hindi lahat ng wine. Meron lang wine na sumasarap kapag itinago mo. Okay. Parang buro. Habang binubulok mo yung buro, masarap yun. Bakit parang pagkasabi ng bulok parang nakakadiri? Parang pero totoo yan, kaya nga buro. Kasi binubulok. Binubulok. Yan, Pine-ferment. Ay, nako, sorry po ha, pasensya na. At ako'y kapangpangan nga, pero hindi talaga ako makain ng buro. Ay, siguro, kapampangan ng lola ko. kapangpangan din ako. Kaya nga. Oo, pero hindi, ewan ko. May Kenny, saguli. May Kenny, saguli. Kailangan may ets ako. Lagi may ets. Minsan nandudulas ako sa ets. Oo nga. Oo, sige. Anong Anyway. buri mo? Ano bang numbers ang tatawagan nila, attorney? Kung Globe ang gamit nyo, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. May tanong ako, may difference ba sa Globe at saka Smart? Wala na eh. Number, magkaiba. Oo nga, pero ibig sabihin, when you call right now, wala nang difference sa rates. It's the same. Dati may difference. Ngayon, Bakit nagkaroon same ng na. difference? Di ba pareho lang? Hindi, pagka kunwari tumawag ka na dati ng Globe to Smart, mas mahal yung bayad. Parang ganun. Pero ngayon, since minsan may mga unli na sila, wala nang ganun eh. So, pwede nang kahit na ano, di ba? Di ba? Anyway. So, pero pagka kasi tanong, magkaiba ba ang parang pagka ang telephone mo ay isa oo. at hindi yung kabila, Oo. mas madali bang kumontak? Abogado nga kausap ko. Ba't kasi nakikipag-argue pa ako eh? O sige. O ito na nga. Yung iba, meron daw kasing isang provider na makakakontak ka pero biglang kumakalas. Parang alam ko yan. Parang alam ko yun. Nadadrop ang call. Nadadrop ang call. Nadadrop ang call. I think there's a sabotaging in the middle of everything. Okay, but anyhow, Only anyway. in the Philippines. Only in Okay. the Philippines. Eto na, si Jerome.
Layo, Nueva Ecija. Jerome. Jerome, 33 years old ng Nueva Ecija. Saan ang Nueva Ecija? Ano yan? Sa Central Luzon. Central Luzon. Okay. Siya ay nasa north ng Bulacan. Okay. Ayoko na magtanong kasi absent ako niyan eh. Okay, nabentahan ako ng sasakyan na akala ko may maayos na papeles. Pero kalaunan na lamang kong peke pala at bahagi ng rentangay na modus. Nag-report ako sa pulis at nagbigay ng detalye kung paano mahahanap ang scammer. Pero pakiramdam ko kulang ang aksyon at wala ng update sa kaso. Ilang taon na raw ginagawa ng mga taong ito ang ganitong klaseng panloloko at nahihirapan akong mahabol siya. Ano po ang legal na hakbang para mahanap ang scammer at may pag-asa pa bang maibalik ang pera ko? Para po Ouch. wala akong maisip na legal na paraan. Kaya nga po yung iba ay nag-i-engage ng serbisyo ng mga pribadong ahensya. Detective ba? Para oo. hanapin yan. Oh my, edi parang gumastos pa ulit siya. Kasi alam mo yung mga hindi naman po sa pinipintasan natin, yung mga pulis. Madaming kaso. Sa dami din kasi ng kaso nila, hindi naman nila pwedeng ubusin ang lahat ng panahon nila sa paghahanap ng isang taong nakademanda. Kaya minsan, hindi talaga nila nakakahanap. Siguro, ako lang naman sa akin lang. Kung yung mga sikat na tao, hindi hanggang ngayon nga, hindi pa nga makita Hindi Ano ba? nakakita Anyway, ang ano ko naman dyan, pag bibili talaga ng sasakyan, attorney, dapat di ba nag-check talaga doon sa mga highway robbery, sa, di Kasi ba? most likely nakareport. Nakareport. Oo. So dapat hihingi po kayo, kayo na mismo. Clearance. Kasi pag sa kanila ka kumuha ng clearance, bibigyan ka din ng clearance. Pero yung clearance, peki rin. Ay, oo nga. Kaya dapat sila mismo Pupunta ka doon sa... pupunta doon sa krami at mag-check totoo yan. kayo. Baka Totoo yan. nakareport. Totoo yan. Ang tanong ko, ngayon na ganyan nang nangyari, pwede ba silang, ito lang naman ay aking maliit na munting suhestyon. Ano pangalan niya, friend? Jerome. Jerome. Jerome, ang gawin mo, pagsama-samahin mo yung lahat ng mga naging ganyan na biktima. Tapos i-expose nyo sa media. Ayan. Baka mabilis ang aksyon. Jerome. Kasi malalaman ng mga tao kung sino-sino yun. At least, baka sama-sama kayo, di malaki na yun. Pagka ba maraming naloko na, anong tawag mo doon? Pag maraming niloko nila, Ano yun? at marami sila, pwedeng syndicated staff. Ayan, O large scale staff. Oo nga. Madami na. Oo, ang galing siguro ng talagang nanloloko na yan kung napakarami niyang naloko. Hindi ka mahuli. Ayun nga, di mahuli. Hindi mahuli. O yun, ha? At saka syndicated staff, di ba ano yun? Na-unbailable yun? Malaking kaso yun, Kasi di ba? at least 5 silang magkakutsaba na nanloko. Dapat at least 5. O sige. Well, anyway, eto na Large muna. scale naman kung napakadami na nilang niloko. Magkaiba ba yun? Yung isa, mas madami yung nanloko. 5 ang Okay. nanloko. Kaya large scale. Maski isa lang. Hindi, yun ang syndicated. Syndicated. Kasi sila isang syndicate na mga kriminal. 5. Sindikato sila ng mga kriminal, maski isa lang ang niloko nila. Syndicated staff pa yun. Pero maski isa ka, pero sa dami ng niloko mo, large scale yun. Both non-bailable yun. Parang gano'n. Okay. Sige, eto si Janelle ng Quezon City. Hi, Janelle. Magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Hi, Janelle. Oo, parang sad si Janelle. Oo nga. Bakit ka sad, Medyo paos lang po. Janelle? Paus lang daw, Medyo paus. paos Sorry, lang kala ko po. Janelle. Namamaos because of the weather. Okay. Sige. Janelle, what is your problem? Ako nga, parang namamaos din. Wag mo sabihin meron kang something, kakagaling ko lang, wag mo na ibalik sa akin yung virus, ha? Hindi, ano ka na, immune ka na. Hindi ako may... Ayun po. Sige, immune ako. Immune ka na, kaya hingahan man kita dyan. Hindi ka makakawa. Sige na. Matatakot ako. Ayan na. Ayan, inubuhan na. Janelle, anong tanong? Yes po, bali itatanong ko lang po kung ano pong pwede kong gawin tungkol dun sa trabaho ko po. Kasi po parang ang nangyari, November 2025, hindi po ako noon
nakapasok ng 2 weeks or almost 2 weeks sa trabaho ko. Pero nag-a-advise naman po ako sa immediate supervisor ko noon every day na hindi ako makakapasok. Dahil? Due to health reason po. Anong Health reason? Sorry. po. Anong reason mo, Janelle? May Health sakit. reason po. Health Opo, sakit reason. po. Meron siyang sakit. May virus din siya. Okay. O, tapos, Tapos ayun po, tapos po parang nagulat na lang ako, bigla akong sinendan ng email ng HR na return to work order. Ang reason po is hindi daw ako nakikipag-communicate dun sa absences ko or dun sa hindi ko po mga pinapasok, which is hindi naman po totoo. So, ang ano po nun is, bale, hindi rin po ako sumahod. Na-hold po yung sahod ko dahil na-deactivate po yung yung status ko sa office. Kasi nga po, in RTWO or ni-return to work order po ako. Kahit nag-notify naman. Pero po. hindi pa ho kayo bumabalik sa trabaho. Nakabalik na rin po ako noon. Ayun. Kailan kayo bumalik? Ang bali po, siguro mga after 2 weeks, November 19 po, ng madaling araw. Sa madalit sabi, bumalik ka dahil naka-receive ka ng order. Hindi, nung naka-receive po ako ng order, hindi rin po ako agad nakabalik dahil po may mga laboratory test pa po akong kailangan tapusin. Hindi pa ako binibigyan ng fit to work. Kaya nga, pero ngayon, nung bumalik ka, tinanggap ka naman. Opo, tinanggap naman Okay. po ako. Pinasosweldo ka naman. Napasahod na po. Yun nga lang po, isang cut-off ako, hindi nakasahod. Sa nung madalit na- sabi, pinag-uusapan na lang natin dito yung more than 2 weeks na absences mo. na hindi siya daw binayaran. Oo. Kasi po, sa opisina, hindi po kasi, wala po sa batas na may sick leave ang isang empleyado unless na ito ay nakalagay sa policy ng kumpanya. Meron bang policy ang kumpanya na meron kayong sick leave? Yeah. Opo. Ilan? Ilang araw? Bali po, ano po yun, kada buwan po, meron po kaming isang araw para na naiipon po pag hindi ginagamit. Pero po kasi, attorney, yung nangyari po sa akin, naubusan na po ako ng sick leave. O, nun. leave without pay naman. Kaya nga leave without pay ka Opo, na. opo. Kasi naubos na pala yung leave mo. O kaya wala kang Opo, bayad. tama naman po yun. Pero yung mga pinasok ko nung nakaraan, yun po yung hindi ko sinahod. Dahil binigyan nila ako ng return to work order kasi hindi daw po ako nagsasabi sa immediate supervisor ko, which is hindi naman po Hindi, pero totoo. hindi tama yun. Oo. Kasi kung pumasok ka at nagtrabaho ka, dapat bayaran ka. Opo. Ay, saan siya ngayon- pwede magreklamo? Pwede siyang magreklamo sa NLRC kasi nga hindi siya pinasweldo ng tama. Yung kumbaga, yung trinabaho niya, hindi siya pinasweldo. Ngayon, meron pa rin ho kasi akong tatanong tungkol naman ho doon sa sa sick leave. Ano ho ba ang policy ng kumpanya para ang sick leave ay maging valid na sick leave? Kasi po may mga kumpanya na Kailangan ng medical records. Ay, medical certification ba yun? hindi kasi baka hindi niya mabibigay yon agad-agad kasi halimbawa nasa ospital siya, hindi naman niya mabibigay agad. Pero baka po may policy ang kumpanya kung sino ang dapat ninyong sabihan. Opo. Nagsasabi naman daw. Pero baka hindi yun yung taong dapat sabihan. Okay. Dapat po, tanong sana, dapat alam ninyo kung sino ba ang dapat sasabihan na kayo ay hindi makakapasok dahil meron kayong sakit. Kasi po, baka mamaya, Opo. maling tao yung sinasabihan nyo.
Opo. Balid saan po, attorney? Tamang tao naman po yung sinasabihan ko kasi 6 na taon na po ako sa kumpanya. So alam ko na po yung proseso dahil may position din po ako dun sa kumpanya. Di kaya nga, o Yun di, nga lang. inaamin mo naman na lahat nung absences mo na hindi na-covered ng sick leave, natitirang sick leave mo, ay wala ka ng bayad. Opo. Ang kino-question mo Tama ngayon, naman po. meron kang mga araw na pumasok ka, pero hindi ka pa binabayaran. Na hindi po ako binayaran nung sahod na yun. Dahil daw? nga po, opo? Hindi, bakit ka hindi binayaran? Dahil hindi ka nag... Dahil Daw tama po yung procedure niya. Oo, yung procedure. Dahil po, binigyan ako ng return to work order. Bali, sa return to work order po kasi sa isang call center, bibigyan lang po ang mga empleyado ng return to work order pag hindi po sila nakakapag-notify sa tamang tao di po. ganito. Which is ako, tamang tao naman po. At ganito ang gagawin mo. Na sabihin nyo, dapat hindi nyo ako binigyan ng return to work order kasi nagsabi naman ako sa tamang tao. So susulat siya ng letter sa HR muna niya. Na ipa-cancel yung return to work order dahilan sa ikaw naman ay nagbibigay ng pasabi doon sa kinauukulang opisyal ng kumpanya. Siguro yung i-screenshot mo yung Time, date ng pagtawag niya. nag-text ka ba, tumawag ka ba, etc. Ano pa paano natin mapapatunayan na nagsabi ka? Yun. Sumulat ka, nagre-request ka na kansilahin yung notice to return to work order na yan dahil hindi dapat ikaw binigyan yan dahil ikaw naman ay nagsabi. At sumunod sa kanilang patakaran. Na ikaw naman ay talagang may sakit at i-attach mo na rin kung ano mang medical certificate Yes. yung meron ka. Opo. Oo. Okay. At saka sabihin mo na rin doon sa letter mo na dapat bayaran ka doon sa mga Araw na, kasi Diba? pagka po ang araw ay napagtrabahuhan na, ay hindi po magiging, hindi pwedeng TY. paano, baka lang, ito para sa iyo to, Janelle. Paano, attorney, kung sabihin natin, meron bang, kung sakali lang na nakasulat sa rules and regulations ng company na yon, na for example, hindi ka sumunod sa patakaran, then whatever you work for, baka yun yung ma-forfeit. Pwede bang gawin ng kumpanya yon? Pagka hindi siya nag-return, halimbawa, binigyan ka ng notice, return to work order, hindi ka bumalik. Hindi siya bumalik agad Baka kaya nga Kaya pinoforfeit nila. Pero hindi, bumalik ka naman At meron ka naman dahilan talaga kung bakit ka hindi nakapasok. So, kung sakaling nakasulat yun sa policy, pero kung walang nakasulat sa policy, di wala. Oo. Dapat kumakuha niya yung sweldo niya. Dapat makuha niya yung sweldo. Nakuha mo? Kasi nga ang ating ang patakaran, pagka ikaw ay nagtrabaho, dapat kang bayaran. Correct. Yan. Sabi nga ni Direk dito, dapat i-present mo yung mga email or notice kung meron ka. Di ba? May abogado. Opo. Pero bali po kasi, ang nangyari po, ang policy talaga ng kumpanya namin is mahuhold po talaga yung sahod Ayun para pala sa cut-off na yun. Na-deactivate yung profile dun sa Ngayon, kumpanya. pero pagka dahil sa maho-hold lang yon, Opo. pero hindi nawawala. Opo. Sa madalit sabi, i-activate mo lang. Ngayon, ano ngayon ang dapat mong gawin para maging active ng status mo? Active ka na nga, sumusweldo ka na nga Opo. Hindi dapat Bali, lahat po ng pinagtrabahuhan mo, dapat bayaran na sa'yo. Di sulat ka na muna daw sa Oo nga HR. po. At mag-explain ka dun sa HR. Kasi nga, Nakapagsulat ang sasabihin mo, naman na po nagkamali ako. sila. Ang sasabihin mo, nagkamali kayo. Sumulat daw siya. Ano sabi ng HR? Opo. Tapos po, i-schedule ako para sa administrative hearing po. Yun. naman Sige, pala. doon sa hearing na yon, ipaliwanag mo yung side mo. Tsaka pakita mo yung mga Ayun pieces nga. of evidence yung mga na meron ka. yung mga medical
record mo, at saka yung exchange mo ng communication, kung may Correct. exchange, o kung nagpadala ka, o ng notice, Opo. kung text, screenshot mo, para mapatunayan mo na meron ka namang Tsaka meron ka namang ano. baka naman, attorney, yung pinagsabihan niya, masabihan din, oo, nagsabi siya sa akin. Gawin niyang diba? witness, Gawin niyang diba? witness, Oo. Pero kasi, like, Bale, kunwari- ano po, Go ahead. ay, sorry po. Go ahead, go Sorry ahead. po. Bali, ano naman po, ang nangyari po, nakapag-explain na ako, wala pa rin ako hanggang ngayon po, February. Hindi pa ako nasa-schedule sa admin hearing and dumulong na rin po ako sa DOLE at nakapending na po ako sa MLRC. Ayun naman pala eh. nan. Edi, Sige, baka meron sabi na. nila, ay wag na tayong mag-administrative hearing dito, doon na lang sa NLRC, baka ganon. Baka. Sige. Okay, good luck sa'yo. Opo. Thank Good you. luck. Thank you. O sige, ito naman si Paula, 30 years old ng Quezon City. May ongoing annulment case ang boyfriend ko na na-deny sa trial court. Pati ang motion for reconsideration niya ay hindi rin pinagbigyan. Nag-file siya ng appeal sa Court of Appeals noong October 2024 at hanggang ngayon po ay wala pa ring desisyon. Kaya sobrang na-frustrate na po ako sa tagal ng paghihintay. Gusto na sana naming makamove forward at makapagplano na ng sariling pamilya. Normal po ba ang ganitong katagal na proseso sa Court of Appeals o dapat na kaming mag-follow up? Opo, Gusto sabihin- na nila magpakasal na nga. Pero hindi ho tayo nakakasiguro na yung apelasyon ninyo sa Court of Appeals ay pagbibigyan. Pwede pong ang gawin ng Court of Appeals ay isustain yung denial ng inyong kaso for annulment. I have a question. Oo. If they wanted to be happy, why is it that the government is not giving them the whatever? Eh, paano? Kung gusto mong, kung happy ka na magsasaksakin yung kapitbahay mo, papayagan ka? Ay, syempre, hindi. Kaya Iba naman to. So, it's not a question of happiness. Hindi kung mo happy ka, ay dapat ay ialaw ka ng gobyerno na gawin mo. Bakit ang daming plastic? Diba? Eh kasi attorney? kung gano'n ang gagawin natin, ako marami na nasaksak. Eh kaso attorney, alam natin na tayo na lang nga ang wala nga divorce at alam mo hindi tayo masaya kung ano bakit ganon. Eh, dapat nating tanungin yung mga congressman at senador. I'm sure they wanted to. Bakit ayaw nilang aprobahan Oo. yung panukalang batas Oo. para magkaroon ng divorce? Actually, ano yan? Meron nang nagpanukala. Pumasa na yan sa Oo. Kongreso. Yes. Pero inabutan ng pagsasara Ng Senado. ng Kongreso. Kasi yung Senado is a continuing body. Hindi ba nakaakyat na yan? Pinorward nila Tapos nagsarado ang Kongreso. at Ganun yung ba yun? Kongreso natapos. Ah, okay. So parang Okay. ang issue ngayon, i-refile ba nila ito sa Kongreso uli? O tuloy-tuloy na ito sa Senado? Ang opinion ko, tuloy-tuloy na sa Senado yan. dapat, oo. Kasi yun namang Senado ay continuing body. Correct. I have another question. Katulad nung sa kanya, hindi daw siya naaprubahan. Okay, magfa-file siya sa Court of Appeals. Hindi ba pwedeng kumbaga, they get sufficient pieces of evidence again and refile it again? Pwede ba yon? Pwede naman. So mag-refile na lang siya kaysa mag-file siya sa Court of Appeals? Bakit ka magre-refile? Kunyari, merong mga hindi na isamang Hindi, something. hanggat pending yung nasa Court of Appeals, hindi ka pwedeng mag-file ng another case. Oo. A forum shopping ang tawag Okay, namin. pero kung na-stop mo na doon at hindi ka nag-apila sa Court of Appeals, pwede ka bang mag-refile? Yes. Ah. Yun ang aking position dyan kasi lalo pa kung may bago kang ground Oo. at may bago kang evidence. Oh, ayan na Pwede lang mong ha. i-refile. Maganda ang... Pero hanggat meron siyang apelasyon na pending sa Court of Appeals, hindi niya pwedeng gawin yun. yun lang. Yun lang ang nakakasad doon. Yes. Pero at least, kung sakali man manalo ka or matalo, kung matalo kami, another option pa. Di ba? Okay. So I-refile. narinig mo yan mula sa ating abogado de Campanilla, Pero Attorney sa Danny pag Concepcion. ni-refile kasi, Oh. at pareho lang din ang grounds, isa-cite nung piskal. Solicitor General. Solicitor General. Yung kaso na final niya dati, wala namang bago. So dapat may bago. Tanungin mo Dapat sa may abogado bago. mo kung anong bago. May bagong argumento. Yes, may bagong argumento. Tandaan mo yan, ha? Pero hanggat naka-file ka raw sa Court of Appeals,
bawal pa. Okay. Anyhow, yan, okay? Pero nasasad talaga ako. Hindi ko naman Closing na. sinasabi ko nga lang, dapat yung Senado, dapat tinatanggap na yan, dinidiscuss na yan. Tama. Kasi tayo na lang yung wala pang divorce. Hindi ho ako against sa family. Wala naman ho akong sinasabing... Pero pabor ka sa divorce. Pero pabor ako sa divorce. Bakit? Kasi yan ang fair. Kasi ang annulment pro-rich. Di ba? Okay. At dahil dyan... Kasi nga, yung mayaman, Meron pa. Hindi pa. Sadali lang. Wait lang. yung mayaman pupunta lang sa ibang bansa. Ayan. See? Doon sa ibang bansa na madaling magpalit ng citizenship. Ayan. Kapag ka siya hindi na naging Dominican Republic citizen, magpapail na siya ng divorce doon. Ayan. Oh. O, hindi na siya kasal sa Pilipinas. O, di ba pro-rich? Kaya nga. Oh, 'di ba? So hindi siya pro sa lahat pero dapat ang batas patas 'yan, mayaman at mahirap. Pero Dapat itong yata, annulment, dapat yata i-nominate kitang party list. Ikaw makipagbalitaktakan doon sa Kongreso. hanggang party lang ako eh. Anyway, dahil po dyan, next time natin tatalakayin yan, ha? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, babatiin ko muna, wait a minute, kapit mainit. Sige, Babatiin ko okay. muna yung tatay ko. Tatay ko, of course, my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Marshall Angelico Castro. Good evening. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Pero babatiin ko din yung nanay ko. So, syempre, para it's a time. Nay! Hi! Miss Bayambang. Miss Nay. Bayambang! Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!